Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magkausap kayo ng mami mo? Dapat malaman to ni Doc RJ. Dali, ako yung dito mo sasabihin kita. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. Wala ngang kaalam-alam itong si Zoe habang kausap itong kanyang ina na si Moira na naabutan pala siya dito ni Doc Lyndon Javier habang kausap itong si Moira. At dito nga, naharap-harapan na tinanong ni Doc Lyndon itong si Zoe na kung si Moira daw kanyang kausap. At dito nga na sinabi ni Doc Lyndon na dapat daw ito malaman ni Doc RJ. Nang sa ganon, ay malalaman ng lahat ang mga kalukuhan at pagsisinungaling dito ni Zoe sa kanila. At dito naman natudo pakiusap itong si Zoe na wag daw ito sabihin dito kay Doc RJ. Dahil ang gusto daw naman ni Zoe na gusto na daw niyang mahuli ang kanyang ina nang sa ganon ay matigil na ang kasamaan dito ni Moira. Subalit wala sa isipan ni Zoe na isuplong itong kanyang ina. Bagkos ay tutulungan pa nga niya ito na gamutin dahil may sakit nga di umano itong si Moira. At dito nga na pinapakitaan lamang ni Doc Lyndon Javier itong si Zoe na hindi niya talaga isusumbong. Subalit tila nakonsensya naman itong si Doc Lyndon at hindi niya matiis, kaya nasabi niya dito kay Doc RJ na niloloko lang pala sila dito ni Zoe. Nagpapanggap na wala siyang alam dito kung nasaan itong si Moira. Subalit magkausap nga silang dalawa. Samantala, pinuntahan naman ngayon ni Doc Carlos Benitez itong si Dax upang tanungin kung totoo ang kanyang mga sinabi dito kay Giselle na siya pala ang nangloob sa bahay nila. At dito nga na napilitan na saktan ni Carlos itong si Dax at hindi naman nagpatinag itong si Dax at tinakot pa itong si Carlos na may hawak siyang ebidensya laban dito kay Carlos na kasabwat din siya dito kay Moira at na blackmail nga ito. At mapilitan naman na tulungan ni Carlos itong si Dax na bigyan ng magaling na abogado upang makalabas nga at mahihirapan sila Giselle na talagang ipakulong itong si Moira. At nakarating nga ito kay Giselle na may nakuha ngang galing na abogado itong si Dax upang ipaglaban nga ang kanyang kaso. At dahil dito sa ginawa ni Carlos ay talagang mahihirapan ng husto sila Giselle. At ano nga ba ang koneksyon ni Carlos dito sa kaso ng mga tauhan dito ni Moira? At dahil sa takot nga ni Carlos na baka ilaglag siya dito ni Dax ay napilitan na rin siyang sundin ang pang-blackmail ni Dax sa kanya. At nanggigigil naman itong si Carlos na tinawagan itong si Moira at pinagsisihan niya na kung bakit daw tinulungan niya pa itong si Moira at pwede niya rin daw bawiin dito sa kanyang contact person na wag nang ituloy na tulungan itong si Moira. Subalit hindi naman nagpapatalo itong si Moira at sinabi dito kay Carlos na wala ngang makakahadlang sa kanya na protektahan itong si Zoe dahil kung babagsak daw itong si Moira ay tiyak babagsak din daw ang kanyang anak. At wala na ngang nagawa pa itong si Carlos at nagsisi siya na kung bakit si Moira pa ang nagiging ina dito ni Zoe. At yun nga kamalas-malasan ni Carlos Benitez. Samantala, nalaman na nga ngayon ni Lynette dahil sa tawag ni Chang Susan at ipinaalam kung sino nga at nahuli na ang nangloob sa bahay nila Lynette at nagulat nga ito sa balita na si Moira nga ang nag-utos nito at hindi naman matanggap dito ni Zoe dahil nagawa pa niyang ipagtanggol ang kanyang ina. Subalit kinabukasan ay nakatanggap ulit ang tawag itong si Zoe at ibinalita ni Moira na okay na daw ang kanyang mga papeles upang makalipad. Kaya yan naman ang ating pakaabangan kung mahuhuli na ba dito itong si Moira. Yan lang po at maraming salamat.